Isang pinagpalang araw sa inyong mga kapatid, sa ating mga kapatid dyan sa ating satellite mission sa Barangay Beatas, Quezon City. Kamusta na kayong lahat? Nawa ay sa mabuti kayong kalagayan. Sumainyo nawa ang kapayapaan ng Diyos. Sumainyo nawa ang kaharian ng Diyos. Amen mga kapatid. Ngayon ay ika-25 ng June, taong 2021 at salamat sa Panginoon. Muli na naman tayong magsama-sama at magbabahagi sa inyo ng mga salita ng Panginoon sa araw na ito. At napaabuti ng Panginoon sapagkat siya yung nagdudulot ng ating kalakasan, siya yung nagdudulot ng ating buhay. At anuman ang mga hinaharap mga kapatid, ay ang Panginoon lang ang ating sanggalang. Amen mga kapatid. So, maraming salamat sa Panginoon. Kayo ay patuloy na kakaisa sa pagdalo at pakikinig ng mga salita ng Panginoon na ating binabahagi sa inyo dito sa Inspirational Mission Studio. Mga kapatid, tayo ay magpapatuloy sa ating inspirational message sa araw na ito at ang ating mensahe ay renewing your mind. Renewing of your mind. Ang ipinapangaral ni Apostol Pablo dito sa Romans chapter 12 ay tayo ay pinamamanhik na magbago tayo ng pag-iisip. Mga kapatid, bilang Kristiyano, tayo ay ina-address ng Panginoon na baguhin natin ang ating mga pag-iisip. Amen? So, ano ang iyong ginagawa? Mga kapatid, ano ang mga bagay na iyong ginagawa sa buhay? Ano ang iyong pinag-uukulan ng lakas? Ano ang iyong pinag-uukulan ng atensyon? Ang mga bagay na ito ba ay ayon sa katotohanan? Ano ang iyong batayan? Ano ang iyong pinagbabasihan na ginagawa mo ang mga bagay na to? Mga bagay na hindi lamang sa ukol sa ating mga pagtatrabaho, yung lahat na lang ng mga pinag-uukulan natin ng pansin. 'Di ba? Ito ba ay ayon sa katotohanan o ito ba ay ayon sa kalooban ng Diyos? Di ba mga kapatid? Naunawaan natin. Kaya napakahalaga na kung ano ang ating ginagawa sa buhay, ano ang ating tinatangkilik, binibigyan ng atensyon, ay dapat inuunawa natin mga kapatid, ito ba ay ayon sa kalooban ng Diyos? Di ba? Kaya ito yung mensahe ng aral ni Apostol Pablo dito sa Romans chapter 12 verse 1 to 2. Na sabi niya rito mga kapatid, kaya nga mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Sabi niya mga kapatid, upang inyong mapatunayan. Kailangan raw nating maipapatunayan na ang ating mga ginagawa ay mabuti at ayon sa kalooban ng Diyos. At ito ay ating haing handog bilang, sabi niya rito sa verse 1, bilang katampatang pagsamba. Kasi bakit mga kapatid, ang bagay na ating ginagawa ay nagsisimula sa lakad ng ating katawan. Bago tayo maisagawa ang mga bagay na ating ginagawa or kinauukulan ng pansin at isasagawa ang bagay, ginagamit natin ang ating pag-isip
Kaya nagsimula ang ating mga gawa doon sa ating pag-iisip. Ang takbo ng ating katawan na siyang gumagawa ay ayon sa dikta ng ating pag-iisip. Amen? Naunawaan natin mga kapatid. Kaya doon nagsisimula yung ating pagsamba. Yung gawa ng ating katawan ay ating haing handog bilang paglilingkod sa Diyos. Ngayon, kung ano man ang mga pinagsimulan ng ating mga gawa ay dahil na yun ang laman ng ating pag-iisip. Ngayon, ang laman ng ating pag-iisip ba ay ayon sa kalooban ng Diyos? Di ba? Naunawaan natin mga kapatid. Kaya, ayon daw sa alang-alang sa kahabagan ng Diyos, lagi nating isipin na ang buhay natin ay binigay ng Diyos. Ang buhay natin ay marapat lamang na gamitin sa paglilingkod sa Diyos. Ang Diyos siyang maluwalhati sa ating buhay. So, kaya ito ang ipinagdidiin ni Apostol Pablo na alang-alang sa kahabagan ng Diyos. Lagi nating maisip na dahil sa kahabagan ng Diyos, tayo ay nagkaroon ng kaligtasan sapagkat ang kanyang bugtong na anak ay iyang kanyang pinagkaloob upang tubusin ang ating mga pagkakasala. Ginawa ng Panginoong Hesus ang lahat upang tayo ay maligtas sa ating mga pagkakasala. Ngayon naman, sa ating pagsampalataya sa Diyos, sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Hesus, nagkaroon tayo ng kaligtasan dahil sa kahabagan ng Diyos. Nahabag ang Diyos sa atin, binigay niya yung biyaya ng kaligtasan na sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, tayo ay maligtas. Kaya naman mga kapatid, ang ating katawan ay isang haing buhay, sabi niya rito, banal na dapat kaaya-aya sa Diyos, na siyang ating katampatang pagsamba. So mga kapatid, nais ng Diyos na ang ating pag-iisip ay naaayon sa katotohanan, ayon sa mabuti na kalooban ng Diyos. Sabi pa niya rito, huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo. Maghiwalay kayo sa lakad ng sanglibutan. Huwag kayong magsing-ayon. Kung ano man ang mga lakad ng sanglibutan, anong ibig niyang sabihin mga kapatid sa salitang ito? Na sa sanglibutan maraming bagay na pwedeng i-alok sa atin. Lahat ng layaw, lahat ng kalayawan, lahat ng nakikita natin na nag-ano sa atin, yung naghahatak sa atin para gumaya rin. Lahat ng tradisyon. Sa mga bagay na to mga kapatid ay ayun ang nagdulot sa atin ng pagkalayo sa Diyos, pagkahiwalay sa Diyos. Sapagkat sinasang-ayunan natin ang takbo ng mundo, doon rin ang ating pag-iisip, binibigyan natin siya ng halaga. Para bagang hindi tayo mapakali kung hindi tayo makagaya sa kung anong layaw ng mundo, kung anong nakikita mo sa kapitbahay, di ba? Kung nag-party yung kapitbahay, mag-party ka rin. Kung nag-birthday ang kapitbahay, kahit wala kang pera, kailangan mo maghanap ka rin ng mautangan. Di ba? Alam mo yun, yun ang layaw ng mundo na ginagawa ng tao. Ay mga kapatid, kung nalaman mo naman na kapos ka at gipit ka at may mahalagang bagay na kailangan mo unahin, hindi na mahalaga ang paghahanda ng maraming pagkain.
kung wala naman talaga tayong magagamit na pera. 'Di ba? Naunawaan natin na dapat yung pag-iisip natin ay ayon sa katotohanan. Yung kaya lang natin na kung meron man tayong higit na pangangailangan, ay yun ang ating paglalaanan ng ating mga resources. Huwag tayong magsing-ayon sa lakad ng mundo. 'Di ba? So, dito natin mapatunayan na ito ay mabuti, ito ay kaaya-aya, at higit sa lahat, kung ang pinag-ukulan natin ng ating lakas, ng ating resources, ng ating pera, ng ating kayamanan ay ayon sa kaparaanan at kalooban ng Diyos. At ito, sa magitan nito ay tayo ay nakakapaghandog ng haing buhay na kaaya-aya sa Diyos. Kaya mga kapatid, alam ninyo, lalo na sa ating kalagayan na sinaharap natin sa mundo, napakahalaga ng bagay na magbago tayo ng pag-iisip, na kung saan ang ating pag-iisip ituon natin sa pagsunod sa kautusan ng Diyos. Ituon natin sa mga bagay na kung saan ang kalooban ng Diyos. Amen? Kalooban ba ng Diyos na lumapit ka ngayong araw na to upang ikaw ay dumalo at makinig ng kanyang salita? Di ba? Ano pa? Kalooban ba ng Diyos na magkaisa kayo at mag-ambag-ambag para sa pagkain ng bawat isa? Na pagsasalu-saluhan? Di ba? Magbuti ba ang bagay na ito, mga kapatid? Kaya yun dapat ang ating mga naiisip. Ano pang mga bagay na kailangan mong isipin na nakakadulot ng kabutihan sa ating kapwa, sa ating kapatiran. 'Di ba? Hindi lamang sa ating pansarili, kundi naalala natin lagi ang mga salita ng Panginoon na kayo ay mag-ibigan sa isa't isa. 'Di ba? Sabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad, pag kayo ay nag-ibigan sa isa't isa, malalaman ng lahat na kayo ay aking mga alagad, sapagkat kayo ay nag-iibigan sa isa't isa. Amin, mga kapatid. Hallelujah. So ito ang mga bagay na dapat nating inais na sa isip, yung kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Kaso kung mga bagay na hindi natin kung hindi natin alam ang mga salita ng Diyos, doon tayo minsan nagkulang, doon tayo kinakapos sa pagluluwalhati sa Diyos. 'Di ba, mga kapatid? Naunawaan natin? So isang bagay yan, mga kapatid, na tayo ay natututo sa mga aral na ating pinapakinggan. Kung tayo ay natututo sa mga aral na narinig natin, kada Sabado, lagi mong inaalala ano nga yung aming pinag-aralan nung nakaraan, binubuksan mo ang iyong Biblia at inaaral mo ulit yung mga narinig mong mga salita ng Diyos. Tulad na lang halimbawa, yung isang kapatid, si kapatid na Rowena, ay dumalaw siya sa libingan ng kanyang kaanak. Tapos nag-post siya sa kanyang Facebook na ganito, hindi siya laging nakakadalaw. Ayun ba ay ayon sa kalooban ng Diyos? Di ba? O bakit mo nagagawa 'yun, Sister Rowena? At ano ang
At sino ang nagsabi sa iyo na gawin mo yun? Di ba? Ano ang nagtulak sa iyo para gawin mo yun? Ito ba ay ayon sa kalooban ng Diyos o nakasanayan mo lang gawin? 'Di ba? Yun ang dapat nating iisipin. Kaya nga sabi dito ni Apostol Pablo, magbago kayo ng pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaya-aya sa paningin ng Diyos. Ngayon, si Sister Rowena, aking napansin dahil siya ay nag-post sa kanyang Facebook account na gano'n ang ginawa niya, dumalaw siya sa kanyang kaanak na namatay na. At baka kinausap pa ni Sister Rowena at nanalangin pa si Sister Rowena doon, hindi ko na alam yun. Pero ang katotohanan, mga kapatid, bakit ko binubuksan sa inyo ang aral na to? Sapagkat pag ang tao namatay na, hindi na niya maririnig ang ating mga pakikipag-usap. Hindi na niya malalaman yung lahat ng bagay na naiwan niya. Yung mga ginawa niya rito sa mundo, wala na. Hindi na siya nakakarinig ng mga pakikipag-usap sa kanya. At kahit maghanda ka pa doon sa kanyang libingan, magdala ka pa ng maraming pagkain at magparty doon, hindi na niya maririnig yun. Di ba mga kapatid? Naunawaan natin? Kung hindi natin naunawaan, kaya dahil ginagawa natin yung mga bagay na yun. Dahil sa wala tayong pagkakaalam ng salita ng Diyos. Ngayon, ibabahagi natin sa inyo. Bakit ang pag namatay na ang tao, mga kapatid, wala na siyang pagkaalala at wala na siyang pagkarinig sa anuman ang nangyayari sa mundo. Nasa ibang mundo na siya. Di ba? Ang sabi dito sa Ecclesiastes chapter 9 verse 5, sabi niya dito, mga kapatid, sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay, ni maroon pa man silang kagantihan, sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan. Mga kapatid, hindi na sila makakarinig at hindi na sila makakaalaala. Wala na. Kaya yung mga bagay na yun, mga kapatid, ibawal ng Diyos yun. 'Di ba? Bawal ng Diyos yun. At bawal na tayo mag-ipag-usap sa mga patay. Nasa ibang mundo na sila. Kaya ang mga bagay na yun, hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Kasi ang patay, mga kapatid, bawal silang kausapin. Tulad halimbawa dun sa unang tipan, yung halimbawa doon si Haring Saul, no? Si Haring Saul nung hindi na siya kinakausap ng Diyos, hindi na siya binibigyan ng Diyos ng guidance, ang nangyari, mga kapatid, lumapit siya sa espiritista. Lumapit siya sa espiritista at gusto niyang kausapin si propeta Samuel. Ngayon, ang nangyari doon, mga kapatid, ang kwento doon na ayaw na niyang, hindi na dapat ginagambala si Samuel dahil natutulog na siya. Kaya ang ginagawa, ang espiritista ang siyang naggising kay Samuel upang makausap ni Saul. Ay bawal yung bagay na yon, pinagbabawal ng Diyos. Kaya naman, mga kapatid, kaya naman sa pinag-aaralan natin ito, na matututo na kayo na wag mo nang ulitin, wag mo nang gawin. Kayo ay magsisi. Di ba? Kasi, mga kapatid, sa dinami-dami lalo na sa sitwasyon natin ngayon, sa dami ng COVID na namatay sa COVID,
Kung kakausapin pa sila ng kamag-anak nila, saan na sila? Hindi na nga nauwi yung iba eh. Hindi na nga nakauwi sa Pilipinas. Nailibing ba nila ng maayos yung kanilang mga kaanak? Siyempre hindi na. Oh. Madadalaw pa ba nila ang kanilang mga kaanak na namatay sa malalayong lugar? Hindi na nakauwi ng Pilipinas? Siyempre hindi na. Oh. Ngayon, kung yan ba ang kalakaran ng mundo? Yan ba ay compulsory na gagawin mo na talagang dadalawin mo ang iyong kaanak doon sa kanyang libingan, ayon ba yun talaga sa kalooban ng Diyos? Di ba mga kapatid? Siyempre hindi na. Kasi kung ganun talaga ang kalooban ng Diyos at pamantayan na kailangan nating sundin, marami ang namatay sa iba-ibang dako ng mundo at hindi nakakauwi sa kanilang mga lugar. Anong mangyayari doon sa kanila? Dadalawin ba sila ng kanilang mga kamag-anak doon sa kung saan sila nailibing? Di ba? Yan ang katotohanan mga kapatid. So dapat, ayon sa salita ng Diyos, sumang-ayon tayo na, ay oo nga no, totoo nga naman, di ba? So wala na yun. Tayo ay muli namang bubuhayin yung mga patay. Darating ang araw, pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, bubuhayin naman lahat ng mga patay. At ngunit may mangyayari mga kapatid, ay hahatulan ang lahat ng mga namatay. Doon tayo haharap sa hukuman sa harap ng Panginoong Hesus. At ipagsusulit ang mga bagay na ating ginawa. Mabuti ba ang mga bagay na ating ginawa? Ayon ba sa kalooban ng Diyos? Di ba mga kapatid? Naunawaan natin? Kaya marami ang hindi nakakaunawa. Kahit patayuan mo pa ng mansyon ang iyong mga namatay na kaanak, wala na. Wala nang halaga yun kasi darating ang araw na sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, muli naman tayong bubuhayin. Di ba? Ngunit ang mga namatay ayon sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, sila ay nasa piling na ng Diyos. Wala nang paghatol doon. Kaya dapat doon tayo nakafocus mga kapatid na ang ating buhay ay ginagamit natin sa paglilingkod sa Diyos, sa pagsunod sa mga kalooban ng Diyos sa atin. Amen? Kasi yun ang ating pagsampalataya Yun ang ating bunga ng ating pagsampalataya na sumunod sa kalooban ng Diyos at gumawa ng lahat ng nararapat na mabuti. Hallelujah. So, glory to God. So mga kapatid, doon sa mga bagay na yun ay magbukas tayo ng bagong pag-iisip. Diba? Ilaan natin ang mga bagay sa kabutihan sa ating kapwa. Kasi ang ating kapwa ay nangangailangan ng ating pagtulong, nangangailangan ng ating kalinga. So doon nakikita ng Diyos ang ating paglilingkod sa Kanya. Doon sa ating mga kapitbahay na higit na nangangailangan ng ating tulong. Amen mga kapatid. Hallelujah. Kasi ang ating Diyos ay Diyos ng mga buhay, hindi siya Diyos ng mga patay. Amen. Naunawaan natin. Hallelujah. Hallelujah. Kasi kung totoo yung mga bagay na yun mga kapatid, dapat sinabi ng Panginoon, pinapangaral ni Apostol Pablo na isagawa natin, di ba? Hindi. Ayon nga doon sa Mateo chapter 23 verse 27, kung mababasa ninyo sa Mateo chapter 23 verse 27, sabi ng Panginoon dito sa mga iskriba at mga fariseyo, sabi niya dito, sa aba ninyo mga iskriba at mga fariseyo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat tulad kayo sa mga libingang pinuputi na may anyong maganda sa labas, datapwat sa loob ay puno ng mga buto ng mga patay na tao at ng lahat ng karumal-dumal. So mga kapatid, hindi binibigyan ng pagpapahalaga ng Panginoong Hesus yung bagay na pagpatay na.
Mm. So, dapat nating baguhin ang ating pag-iisip dun sa mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. So, uh, ano ba ang nararapat na kalooban ng Diyos na ating dapat sinasagawa? Tulad ni Sister Joanne, kunyari, si Sister Joanne ay kinakapos sa kanyang pinansyal na pangangailangan. Ngunit, ano ba ang nararapat gawin ni Sister Joanne dahil may pagsama-sama at pagkakatipon-tipon, ano ang mas higit na dapat gawin ni Sister Joanne? Kailangan ba ni Sister Joanne na maghanda talaga ng pang salu-saluhan ng bawat isa? Or mas kailangan ni Sister Joanne ng pera at ihanda na lang niya para sa kanyang pamilya? Sa oras na magipit siya ay meron siyang kukuhanin. Di ba mga kapatid? Ano ang mas maganda? Ano ang mas kaaya-aya? Titingnan natin dapat ang mas nakakaaya-aya at nakakalugod sa Diyos. Di ba? Kaya marami tayong kailangang baguhin sa ating mga pag-iisip na dapat ay inuuna natin ang nakakalugod sa Diyos. Ang pagtulong sa ating kapwa at sa mga higit na nangangailangan. Amen mga kapatid. Hallelujah. So, sabi dito mga kapatid sa Ephesians chapter 5 verse 16, sabi dito mga kapatid sa aklat ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 5 verse 15, sabi niya rito, mga ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad, huwag gaya ng mga mangmang kundi gaya ng marurunong, na inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Kaya huwag kayong maging mga mangmang kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. At huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan, kundi kayo'y mangagpuspos ng Espiritu, na kayo'y usap-usapan ng mga salmo at mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu na nangag-aawitan ng nagpupuri sa inyong mga puso sa Panginoon. Na kayo'y laging magpasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo sa Diyos na ating Ama. Napasakop kayo sa isa't isa sa takot kay Kristo. Di ba mga kapatid? Na pinapaalalahanan tayo na huwag tayong maging mangmang, kundi na laging unawain natin kung ano ang kalooban ng Panginoon. Di ba? Mas mahalaga na kayo ay nagkikita-kita at nagsasama-sama bawat fellowship natin dyan, bawat Sabado sa inyong fellowship dyan sa bahay ni Sister Joanne at ni Brother Ben. Di ba? Ito ang kalooban ng Diyos sapagkat mga kapatid, nalalaman natin na sabi nga dyan dito na sapagkat ang mga araw ay masasama. Di ba? Nakikita ninyo yung paligid ng kinabibilangan natin. Yung society natin, ang lipunan natin ay kung ang mga masasama ay mas lalong sumasama, mas lumalaganap ang kasamaan. Kaya ito ang sinasabi ni Apostol Pablo mga kapatid, na sabi niya rito, na huwag kayong maging mga mangmang kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos. Samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Kaya tingnan mo ang ating society, tingnan mo ang lipunan, tingnan mo ang mga nangyayari sa paligid. 'Di ba?
Mm. May mga kriminalidad dito, may kriminalidad doon, may nakawan dito, may banggaan dito, may ano na lang ang nangyayari. Paano ka nasisigurado na ligtas ka? Di ba, kapatid? Kaya dapat nang isip natin ang lagi nating naiisip, na nabubuo sa ating isip ang kalooban ng Diyos. Di ba? Na doon tayo natututo sa mga aral ng Diyos. Kasi ang paligid natin ay sa habang tumatagal, ang mga masasama ay lalong sumasama at sa kadahilan ng kulang sila sa mga aral ng Diyos. Hindi sila nakikinig. Mas pinapahalagan ng tao yung mga lahat ng kalayawan sa mundo, yung mga nakikita nila sa social media, yung mga vlogs na walang kabuluhan, yung mga pagmamataas, mga pagbabantay sa mga problema ng ibang tao, yung mga walang kwentang mga ulat na mga balita, yung mga walang katotohanan, mga fake news. Yun ang pinahiligan ng marami. Ngunit mga kapatid, ang ating paalala sa inyo na hindi tayo dapat ganun bilang mga Kristiyano. Tayo ay nakakaunawa, tayo ay nakakadiscern ng ating pamumuhay kung nararapat ba ayon sa kalooban ng Diyos. Amen, mga kapatid. Hallelujah. So, mag-ingat kayo ng lubos kung paano kayo lumakad. Sabi dito, huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng mga marurunong. So, lagi kayong nakikipagkita, nagkakaisa sa pananalangin, sa pakikinig, pag-aaral ng salita ng Diyos. Sabi pa niya rito, at huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroonan ng kaguluhan. Kasi lahat ng ngayon, mga kapatid, diyan nagsisimula ang kaguluhan. Sa paglalasing, sa pagsusugal, lahat ng uri ng mga bisyo. Yan ang pinagmumulan ng lahat ng kaguluhan. Amen? Hallelujah. Ngunit sabi niya rito, kayo ay mga puspos ng Espiritu. Lagi tayong magsipanalaginan, makikinig ng aral ng Diyos. Sabi pa niya rito, mga usap-usapan ng mga salmo at mga himno at mga awit ukol sa Espiritu. Magsipag-awitan at mga pupuri na sa inyong mga puso sa Panginoon. Amen, mga kapatid. So, na kayo'y laging magpapasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, sa Diyos na ating Ama. Diba? Diba nakakalugod ang mga bagay na to sa kalooban ng Diyos. Amen. Kaya pupunta tayo sa unang Korinto chapter 6 verse 9. Kaya dapat pag binago natin ang ating mga pag-iisip na ayon sa kalooban ng Diyos, nalalaman natin ano ang mabuti at ang masama. Nalalaman natin ang ating lakad, babaguhin natin ang ating mga maling lakad. Sabi dito sa unang Korinto sa chapter 6 verse 9, o hindi baga ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya. Huwag kayong padaya. Kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga ngalunya, ni ang mga nagbababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga lalasing, ni ang mga mapagtungayaw,
ni ang mga manglulupig ay hindi magagmamana ng kaharian ng Diyos. At ganyan ang mga ilan sa inyo, ngunit nangahugasan na kayo, ngunit binanal na kayo, ngunit inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Di ba mga kapatid? Tayo ay bago na. Hindi na tayo tulad ng yung mga ganun. Hindi na tayo tulad ng mga nagsisipaglasing, mga nakikiapid, mga mananamba sa Diyos-Diyosan. Di ba? Iba na ang buhay nating mga Kristiyano. Lagi na kayong nakikinig ng salita ng Diyos. Nababago na yung ating buhay. Hindi na tayo nakikipag-away sa iba. Kasi kung may mga nakikipag-away man sa inyo, yun ay nakakapagpigil na kayo dahil nalalaman nyo na ang salita ng Diyos. At kayo ay nakakaunawa na kung merong nagsisipag-away sa inyo dahil hindi sila nakakaunaw, hindi sila nakarinig hindi sila nakaalam ng salita ng Diyos. Amen mga kapatid? So, iwasan na natin ang mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Yung mga bisyo, paglalasing, paninigarilyo, pakipag-apid sa kapwa babae, sa kapwa lalaki, sa mga, mapagtungayaw, manglulupig. Ay hindi mangagmamana ng kaharian ng Diyos. Amen mga kapatid, naunawaan natin. Hallelujah. So, punta tayo sabi dito sa Colossus chapter 2 verse 8. Kayo'y magsipag-ingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kanyang pilosopiya at walang kabuluhang pagdaraya ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanglibutan at di ayon kay Kristo. Di ba? Kaya lahat ng mga bagay na ginagawa natin, yung mga kinalakihan natin, yung mga ginagaya-gaya natin sa mga nakatatanda nung mga unang panahon kasi ay ganito na yung nangyari, ay mag-ano kami kasi yung araw ng mga patay, araw ng mga bayani, lahat na lang, araw ng mga puso araw ng mga magkakaibigan, araw ng mga magkakaaway. Naunawaan natin mga kapatid. So ang dami lang nating mga panimulang aral na ginagaya sa mundong ito. Kaya binabalaan tayo, sabi dito, magsipag-ingat kayo. Baka sa inyo yung bumihag sa pamamagitan ng kanyang pilosopiya. Na ayon sa mga salit-saling sabi ng tao, mga panimulang aral sa sanglibutan at hindi ayon kay Kristo. Kasi mga kapatid, pag tayo ay walang pagkakaalam sa salita ni Kristo, so yung mga sinusulat dito, wala tayong pagkakaalam sa salita ni Kristo, ang ating pamumuhay ay gaya-gaya ayon sa salit-saling mga sabi ng mga tao at ayon sa mga panimulang aral ng sanglibutan. Kaya dapat baguhin natin. Napakahalaga ng tinatawag na pagbabago ng ating pag-iisip. Ituon natin yung ating pag-iisip ayon sa kautusan ng Panginoong Hesukristo. Bago ka maghanda ng para sa kunyari halimbawa, bago ka maggastos ng iyong kayamanan para sa paghanda ng araw ng mga bayani, ay isipin mo muna, ayon ba to sa kalooban ng Diyos? Di ba?
Kaya baguhin natin ang ating pag-iisip kung ano yung nakikita natin sa mundo. Lalo na siyempre, ang gobyerno, hindi mo naman pwedeng anuhin yan, pagbawalan yan. Pero kung hindi naman yun ayon sa kautusan ng Biblia, wag na nating sabayan, wag na nating ilayo natin ibaling natin ang ating pag-iisip. 'Di ba, mga kapatid? Yan. Hallelujah. Hallelujah. So yan ang paalala sa atin na tayo ay magsipag-ingat upang huwag tayong maging alipin ng yung mga tradisyonal na mga pamahiin, mga gaya-gaya na mga sinaunang mga tao na kanilang nilakaran. Tayo ay nakay Kristo, na tayo ay namumuhay na ayon sa kautusan at saka sa mga pangaral ng Panginoong Hesukristo na nababatay sa kanyang mga naisulat na salita. Amen, mga kapatid. Naunawaan natin. Hallelujah. Hallelujah. So sabi pa niya dito mga kapatid sa verse 20, kung kayo'y nangamatay na kalakip ni Kristo mula sa mga panimulang aral ng sanglibutan, bakit nawaring kayo'y nangabubuhay pa sa sanglibutan? Kayo'y nangagpapasakop sa mga palatuntunan. Diba? Naunawaan natin? Kasi ang pagsampalataya natin sa ating Panginoong Hesukristo ay limutin na natin ang mga bagay ng mga ayon sa sanglibutan. Mga bagay na hindi ayon sa kautusan ng Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin na patay na tayo sa dating mga ganyang uri ng buhay, ng kalakaran, ng mga pamahiin at tradisyonal. Wala na tayo dyan. Patay na tayo sa ganyang mga uri ng pamumuhay, mga kapatid. Kundi, binuhay na tayong muli ayon sa kalakip na ni Kristo. Bago na tayo, nasa kay Kristo na tayo na kautusan na namumuhay. Kasi sabi niya dito, bakit kayo nangabubuhay pa sa sanglibutan? Kayo'y nagpapasakop sa mga palatuntunan. Kaya nagiging alipin ka ng mga bagay ng mga pamahiin, mga palatuntunan ng mundo. Ayan. Pinaglilingkuran mo ang mga palatuntunan ng mundo na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Ayan, mga kapatid, ang napakahalaga na kung tayo ay nakay Hesukristo, tinanggap na natin ang Panginoong Hesukristo sa ating buhay, binago na yung ang ating pag-iisip. Iba na, hindi na katulad ng dating pag-iisip. Ikaw, mga kapatid, nabago na ba ang iyong pag-iisip? Bakit sabi niya rito, bakit parang nangabubuhay pa rin kayo sa sanglibutan? Diba? Pinatutuhanan mo ba ang mga bagay na nasusulat ayon sa iyong mga gawa? Diba, mga kapatid? Kaya doon natin babaguhin ang ating pag-iisip ayon sa mga kautusan ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi pa niya dito sa Colosas, mga kapatid, sa chapter 3, kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Sapagkat kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay nangatatagong kasama ni Kristo Jesus. Na kasama ni Kristo sa Diyos. Pagka si Kristo na ating buhay ay mahayag, ay mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang nang nasa ibabaw ng lupa,
pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa, at kasakiman na iyay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Na dahil sa mga bagay na iyan ay dumarating ang kagalitan ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Naunawaan natin mga kapatid. Anong sabi niya rito? Tayo ay muling binuhay na, nakalakip ni Kristo. Kung bumangon muli ang Panginoong Hesukristo mula sa kamatayan, dapat ganun na rin ang ating pag-iisip. Bumangon rin tayo mula sa kamatayan, yung kamatayan ng dati nating uri ng pamumuhay. Nagkaroon na tayo ng bagong buhay, kalakip ni Kristo sa kanyang pagbangon. Kaya dapat itinutuon raw natin ang ating pag-iisip sa mga bagay na nasa kalangitan, nasa itaas, na kung saan naroon ang Panginoong Hesukristo. Nakaupo sa kanan ng Diyos. Kung bakit? Sapagkat patay na tayo sa mga bagay na yun. At ang ating buhay ay nasa Panginoong Hesukristo na. Di ba? Naunawaan natin mga kapatid na ang bagay na ating unang mga panimulang aral na ating ikinabubuhay at sinusunod ayon sa palatuntunan ng mundo ay nakalipas na yon. Palipasin mo na yun. Huwag mo nang gayahin. Kundi nagkaroon ka na ng bagong pag-iisip. Nakatuon lang tayo doon sa kung saan si Kristo nandun sa kanan ng Diyos ating amang makapangyarihan. Kasi sabi niya rito, pagka si Kristo ay na ating buhay ay mahayag, ay mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Kaya dapat i-focus natin mga kapatid talaga yung ating pag-iisip sa patungkol sa Diyos. Na kung ano ang layunin ng Diyos na tayo ay makasumpong ng kanyang kaluwalhatian. Na magamit tayo ng Panginoong Hesus sa kanyang paglilingkod. Magagamit natin ang ating buhay sa ayon sa kalooban ng Diyos. Amen mga kapatid, naunawaan natin. Hallelujah. So, sabi pa niya rito, patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang na nasa ibabaw ng lupa. Hindi na tayo taga rito mga kapatid. Dapat na yan ang ating naisip. Sabi niya rito, yung inyong mga sangkap ng katawang nasa ibabaw ng lupa, limutin na natin yung mga bagay na yung mga karumihan, masamang pita, masasamang nasa, kasakiman, at siyang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Amen? Naunawaan natin. Sister Joanne, pinapaalala mo ba yung mga aral na ating binabahagi sa inyo? Naunawaan ba ng ating mga kapatid na ay bawal pala yung ganito? O, di ba? Di ba Sister Wena, naunawaan natin? Amen? Kasi alam ni Sister Wena yan kasi born again na yan si Sister Wena di ba? Amen, Sister Wena. So ganyan mga kapatid ang pagbabago ng ating pag-iisip. Kayo ay mag-ibigan sa isa't isa, magbibigayan, panalanginan, magtutulungan, magkaisa sa lahat ng bagay na sa pakikipag sama-sama sa fellowship sa gawain ng Panginoon. Paanyaya ng mga kapitbahay na hindi pa nakakilala sa Diyos. Di ba? Ano ba naman ang magagawa natin kung tayo ay nakakapagpalugod sa Diyos na yung kapitbahay mo na hindi nakakilala sa Panginoon ay inimbitahan mo sa Bible study, sa mga fellowship na ginagawa niyo, sa pananalangin. Di ba mga kapatid? Di ba mas maganda yon? At yan ay nasa kalooban ng
ng Diyos. Amen? Hallelujah. Hallelujah. So mga kapatid, ang pagbabago ng ating kaisipan ay nagsisimula sa pagkaalam at pagkaunawa natin sa mga salita ng Diyos at sa pagtupad ng aral ni Kristo Jesus. Sa gayon ay hindi na tayo dapat nadadala sa mga nakita mong mga lakad ng sanglibutan. Hindi ka na sumasang-ayon doon sa mga palatuntunan ng mundo. Huwag ka nang makiayon doon mga kapatid. Baguhin na natin ang ating lakad, ang ating uri ng pamumuhay na isang ayon na natin sa mga salita ng Diyos. So nalalaman mo na yung aral ni Kristo, bago ka na, ikaw ay nakipag-isa na kay Kristo. Ang sino mang nakipag-isa na kay Kristo ay siya ng bagong nilalang. Hindi na siya katulad ng dati. 'Di ba? Ayon sa unang Korinto chapter 5 verse 17. Hallelujah. So mga kapatid, nawa ay yung aral na ito ay nakapagdulot sa inyo ng bagong, yung nawa ay nakapagdulot ng gabay ang mga aral na ito, na tayo ay iba na, tayo ay bago na sa pamumuhay na kay Kristo na tayo. Amen? Hallelujah. So, kaya napakalaga na lagi tayong dumadalo at nag-uunawa sa mga aral na ating napapakinggan. Upang sa darating na panahon, mga kapatid, hindi natin nalalaman na sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, tayo ay maariing ganap dahil sa ating pagiging masunurin at yung paggawa ng katuwiran ayon sa kanyang kalooban. Hallelujah. So mga kapatid, dito nagtatapos ang ating mensahe sa araw na ito, at tayo ay yumuko para sa panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos naming nasa langit, salamat Panginoon sa araw na ito, sa muli na namang katagumpayan na ginawa mo sa aming buhay. Salamat sa mga salita mo na aming napakinggan at naibahagi sa aking mga kapatiran. Salamat sa pagpapala ng iyong mga salita na siyang aming buhay, aming gabay at ilaw sa aming pamumuhay. Purihin ka, O Diyos, aming amang makapangyarihan sa lahat sa biyaya ng iyong mga salita. Pagpalain mo ang aking mga kapatiran sa panguna ni Sister Joanne at ni Brother Ben, at sa bawat isa na patuloy na dumadalo at nakikipahagi, nakikiisa at nag-aaral ng iyong mga salita. Pagpalain mo ang kanilang mga pakinig at paningin, Panginoon, na makakita pa ng iyong mga katotohanan. Buksan mo ang kanilang puso at isip sa pag-unawa ng iyong mga salita. Salamat, Father God in heaven. Pagpalain mo ang aking mga kapatiran sa kanilang buhay spiritual. Gayon din ang kanilang pangkabuhayan sa araw-araw. Layo mo sila sa lahat ng uri ng karamdaman. Layo mo sila sa lahat ng gawa ng masama. Salamat, Father God in heaven. Mga kapatid, tayo ay patuloy na yumuko. Kaya mga kapatid, pagpalain kayo nawa ng Panginoon at ingatan. Pagpalain nawa ng Panginoon ang iyong mga mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Ito ang aming samot dalangin ay naalay namin sa Panginoon. Sa iyo, O Diyos, aming amang makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen, amen, at amen. So mga kapatid, glory to God. Dito nagtatapos ng ating inspirational message sa araw na ito. At ako'y patuloy na magpapaalala sa inyo. Ayon nga rin sa ating nabasa na tayo ay laging magalak sa Panginoon. Magpuri sa Panginoong Diyos at
magpasalamat sa Panginoong Diyos sapagkat lagi nating kasama ang Diyos. Hallelujah. So, God bless you all mga kapatid.